Usapan na ho natin ngayon ang bigas kasi baka nag-aabang din ho kayo ng murang bigas. Oh, syempre naman. Tig 35 pesos ang Oo. kilo. Sabi Galing nga NFA yan. Parang malaking porsyento syempre na sinusweldo natin mga kapuso ng bawat pamilyang Pilipino na pupunta sa pagkain. Yes. Oo. At malaking bahagi nun ay sa bigas, sa kanin. Oo. Oo. Lalo pa ho ngayon na binibenta tong palugi, ha? Para ng lang ho, gobyerno, para lang mamura ang bigas Diba? natin. Kasi naging ika nga, walang visa pala yung naging EO. Ang epekto ho nun, kumita lang ng kumita. Oo. Yung mga Traders. ay kumita doon. Oo. So wala Kalungkot. tayo natira ho sa dito. Balik tayo sa tulong ng NFA. NFA. Yes, Nasa alright. linya ho natin Administrator ng National Food Authority, si Administrator Larry Lacson. Yan, Administrator Lacson, good morning po sa inyo. Welcome sa Double Wang, sa Double B. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Double Weng, at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Yeah, maraming salamat po sa pagpapaulak ulit ng Saturday morning. Tanong lang, inabangan. mula Marami po nung nag-abang. maideklara yung National Food Security Emergency, gaano na po karaming bigas ang nalarga ng NFA? Well, eto medyo inaasahan naman natin. Mhm. Sa ngayon po, wala pang nare-report sa akin na release Mhm. Wala pa. ng NFA rice. Opo, mula po nung ma-declare nung February 3, Mhm. sa ngayon po wala pa. But we are continuously receiving and coordinating with all other mga LGUs, including FTI. Si FTI po ang malaki rin ang role niya po dito, no? So, yun po, Bakit po ganun? Oo, kasi emergency di ba, ang unang-una, kaya natin inura-urada yung emergency declaration para makapaglabas na ang NFA ng bigas. Una, para paluwag ang warehouse ninyo, makapamili kayo ng sapat na sa mga magsasaka na mag-aani na. Pangalawa, magkaroon ng mababang presyo ng bigas galing sa NFA sa mga pamilihan at matalo na natin yung mga retailers at trader na nanamantala. Parang defeated ulit yung purpose ng Declaration of Emergency, Administrator. Parang walang emergency Oo. ano po, ang kainaman naman nang ma-declare yung food security emergency, ang DA po na-monitor nila na talagang bumababa na yung presyo. Pero kami rin po medyo a little bit surprised na hindi po ganun kabilis yung mga nagre-request for our rice, no? Oo. Pero ang NFA naman sa isang banda, tuloy-tuloy lang kami ng preparation, Oo. tuloy-tuloy ng lipat ng stocks dito sa NCR. Opo, paano ba yung administrator, paano ba yung galaw niyan? Paano ang protocol natin? Nagdeklara na ng emergency. Ang NFA ba, sabi nyo kanina, may kailangan pang mag-request sa inyo Yung LGU. bago kayo maglabas? Tama ho ba? Ganun po muna. Hindi kayo yung lalabas na ho kayo, i-distribute na ho namin to. Lalagyan namin sa mga kadiwa stores. Sa mga diba? palengke, O sa mga oo. palengke. Hindi pala ganun yun? Ganito po, no, under dun sa bagong RTL, si DA po, aatasan kami na i-release nyo ang rice ninyo dito sa mga lugar na ito. So, ang mga channels po noon ay Kadiwa, of which meron po tayong network of Kadiwa na hinahandle po ni DA. At yun po ay patuloy na po yun, no? Okay. Patuloy naman po yun. And then, nandiyan po ang local government units. And at the same time, itong mga GOCCs natin like FTI. Sa ngayon po kasi, ang mga kausap ng ating mga different field offices ay yung mga local governments na in fact, medyo marami na po yung nag-signify ng magsasali sila, no? Opo. Pero as we know, meron silang mga processes, Oo. trying to yung fund nila. Ayun. Sa isa pong banda, yun po. Nabanggit nyo yung funds. So kinakailangan kung may LGU magre-request, kailangan meron na ho silang ready budget para dyan. Kumbaga bibilihin ng LGU po. yan. Okay. Linawin ko lang po Tama muna, po. Administrator. Bago nagdeklara ng emergency, ng food security emergency, nagkausap pa tayo noon At ang sinasabi noon, meron ng ilang LGU na interesadong bumili ng supply, hindi ba, Parang Weng? may isa. Oo. Sa ngayon ba, walang nagpapakita ng interest na kailangan namin ng supply ninyo dahil mataas ang presyo ng bigas dito sa amin, kailangan ng bagsak ng NFA rice. Walang ganon? Dahil walang pondo? Meron po. In fact, dito po sa NCR, si Navotas City at si San Juan. Dalawa lang. No? Oo. Dalawa po. So far, yung talagang very aggressive na, siguro inaayos lang talaga nila yung kanilang system them within the LGU kung paano sila mapabilis dito. Sa bandang Cavite po, sa GMA, sa Cainta, sa Tanay, yun po, no?
Tapos marami po sa may bandang Region 6, sa Negros Occidental. Ang dami po, 18 LGU po ito, no? And then Region 4, may Batangas, Calamba, San Jose, Calapan, Puerto Princesa. Marami po, Cebu City. Sa Zamboanga, marami din po, no? Dipolog, and sa Region 11, sa Mati, sa Mati City, no? So, marami po sila. Opo. Ang ano lang, siguro ayaw naman natin sabihin mabagal or what, meron lang siguro pong mga proseso na inaayos, no? Anong proseso ho yun? Kasi emergency situation nga to, di ba? Baka ho, yan, dapat silipin ng ehekutibo para walang delay. Ika nga, yung mga proseso, ano yung nakikita ng problema at bakit hindi tayo umuusad? Yun po sa LGU, hindi po natin masaklawan kung ano ba talaga yung processes individually ng mga LGUs kasi kanya-kanya ano. Pero katulad ng nabanggit ko na rin sa mga ibang mga interviews, yung iba nangangailangan pa ng resolution para dun sa budget nila. Yung iba naman, so far at least yun yung isang nabanggit sa akin. No? So hindi po natin alam exactly talaga. Okay. No? Pero sa Kadiwa store, kanyo, meron na to. Meron ng tig 30 pesos per kilo na ibinebenta. Ano po ito? Dire-diretso naman po ito. Hindi na hinto like yung ating mga Rice for All and P29. Yun po sasama lang po doon eh. So, ito po tuloy-tuloy naman. So, hindi naman po kasi ito na hinto ang ating mga kadiwa. So sa Kadiwa, ano meron na mga napresyuhan ng bigas? 35 pesos per kilo, may P29 tsaka yung P48. So tatlo na, tama ba? Meron, ang alam ko po, meron silang tigko 40. Opo, meron silang tigko 40 na Rice for All. Na I think this was purchased locally pero imported ang origin. Okay. So yun po yung Rice for All. Yung lahat po ng nabibenta sa Kadiwa, galing ba ito sa NFA din? Kayo na. Ay, hindi po. Hindi. Hindi po. Yun pong mga Rice for All na iba na nauna, na halagang, I think, if I'm not mistaken, 40 pesos. Yun po ay locally sourced, but Kooperatiba. imported in origin. Imported in origin. So technically, wala pa pong nilalabas na Ni supply isa. ang NFA because before na nagkaroon ng declaration of emergency, wala pa kayong basis to release. Nung nagkaroon naman ng Opo. declaration ng emergency, wala pang LGUs na kumukuha dahil baka inaayos pa ang proseso nila, budget and processes. Yes po. Sa ngayon po, as of yesterday, wala pang nakipag-report sa akin na nag-release na kasi minomonitor ko talaga ang aking mga regional managers. We have a Viber group. Sabi ko, whenever there is a release in terms of food security emergency, immediately sa Viber group so that I'll be apprised, no? So far po, kahapon, wala pa po akong natanggap. But hindi Hindi, ba pwede... administrator, puno pa rin ang warehouse nyo. Hindi. Tsaka, partner, administrator, ilan ho ba ang nakalaan for this situation, food emergency, tayo na deklarado? Ilang tonelada o sako ho ng bigas ang nakalaan dyan? Sa ngayon po, ang sako ng bigas na nakalaan para dyan na pwede na, no? I-release natin. Kasi ito, regardless of age, pwede na po nating release eh. Ito po. Nasa 730,000 milled rice. 700 Sacks. of milled rice. 730,000 Nationwide. Nationwide po ito. mga sako ng bigas. Milled rice ho ito. Oo. So, Opo. ni isa ho dyan, sa 730,000, wala Wala pa. pang lumabas. Wala pa ho ako natanggap na report as of yesterday. So we're parang okay i-assume na Oo. parang wala pa. Opo, Hindi opo. hindi rin pwede sa mismong NFA kayo na ho magtinda dyan. Hindi pwedeng Hindi ganon. pwede. Hindi po Hindi pwede. talaga. Labag sa rice Bawal tarification po yung law. direct market. Opo. Ayun, Direct market intervention, bawal po talaga. Yun kasi yun ang intindi ng karamihan eh. No. Meron nang available na Oo. May 35 available, pesos, diba? pero yung LGUs ang medyo mabagal ang kilos.
Oh, dapat pala dapat no kung ang sa akin lang at administrator kasi kung Pero interesado sila noon pa, dapat na ilatag na yung kailangan na dokumentasyon at saka budget kasi alam naman nila na forthcoming na yung declaration of emergency. Oo, pero ang tanong, may budget kaya sila dyan? Yun Kasi ang sasabihin, tanong. kailangan pang magpasa ng ordinansa eh. Kasi mukhang wala to sa kanilang agenda eh. Correct, baka Ever supplemental since. budget, Di 'di ba? ba? Oo. Ngayon po, Naiintindihan po natin yun, opo. yes. At so administrator, sabi ko nga kanina, kung puno pang inyong warehouse, paano po yung magiging pamimili ng NFA ng locally produced na palay or bigas kapag nagsimula na po ang anihan? Ito naman po, no? Dahil tayo ay continuously milling and at the same time pagkaka-declare po ng food security emergency on rice, Mm-mm. mas napabilis po naman ang ating milling ngayon. So, ano pong ibig sabihin nun? Siyempre po, mas bulky ang ating mga palay stocks. No po. Pag yan po'y giniling, mas maliit na espasyo po ang kanyang kinakain sa ating mga warehouse. So, by continuous milling itself, nakakapag-free up po tayo ng ating mga bodega. Oo. So, yun naman po ang isang kagandahan. No? Which ngayon, nag-uumpisa na po ang anihan, nakakapamili na rin po tayo. Okay, pero yung mga nabanggit nyo, GOCC, wala hong kumukuha pa kahit sa anumang mga government-owned and controlled corporations? Ang FTI po ay tuloy-tuloy na kumukuha. Okay. Ang Food Yan pa rin. Terminal Incorporated. Opo. Saan Ngayon po lang nabibenta itong para yun? Opo? Saan po nabibenta yung kinukuha ng FTI? Ang FTI po ay mostly sa Kadiwa Kadiwa rin. ngayon. Pero ang, Imported yan. ang ano rin po, atin po nanggaling yung sa FTI and sa locally sourced na imported. Yes, So, meaning both sources pwede silang kumuha. Pwede. Oo. Pero ngayon kasi, aside understood sa FTI, meron po silang budget dyan eh. Inaayos po nila ng budget nila para maragdagan yung pagbili nila sa amin. Oo. So once ang budget ay ready sa kanila, mas lalo pong iigting yung pagbebenta ni FTI. So wala ho silang in-order pa ngayon. Sabi, NFA, standby mo na. Kukuha na kami. Mukha may budget na. Hinihintay lang. Wala hong in-order mula doon. Sa 730,000. Meron na? Meron po. Malaki po ang kanilang volume order. Actually, we're about to sign ng volume commitment sa kanila. Opo. FTI Inaantay ito, sir, lang ha? namin. So, kukuha sila doon sa 730,000 na milled rice. Yun ba yun? Opo, tama po yun. Okay. Doon po sila kukuha. Opo. Ilan ho ito? Gaano karami? Initially kasi 50,000 po ang ina-allocate natin sa kanila. But they can buy all. Oo. If they can buy all if they need to. Okay. Yun po yung ano. Tapos, pag kumuha sila, magkano benta nila dyan sa merkado? Nandyan na ho ba yung tig 35 pesos per Magkano kilo? muna ang kuha sa NFA? Ang kukuhanin po nila sa NFA ay isa yung sa P29 which is 29 lang talaga. And then yung target nga po na 33 kukuhanin sa amin. And then they can sell at 35. So yun po yung yun po yun. Pero kailan pa ho yan? Yun nga, wala pa, depende. Kailan Actually, kaya? Baka abutin tayo Pasko. Hindi naman po siguro. Kasi once na na-declare po yung food security emergency, immediately nag-usap na po kami ng FTI and ito po yung kanilang requirement and everything. So, as we know, there are some lag time in terms of processes. So, but they have money. Yun po ang importante. So, yung sa FTI yung sa FTI po, pag nilarga nila yan sa palengke, 35 pa rin ang presyo. Hindi katulad sa LGUs na pwedeng ibenta ng 35 pag binili sa inyo ng 33. Opo. Ang understanding ko, yan po, kasi as we speak, tinitignan pa rin po talaga, kinakalibrate kung ano yung pinakamahusay. No po. Pwede po nilang bilhin sa amin ng 33, tapos pwede nilang ibenta at 35 din. Or as a GOCC din sa FTI, I don't know kung magkano yung kailangan nilang i-recover in terms of cost. So kasi, medyo fluid po doon sa 35, kumbaga, no? pero siguro pero naman, naman, wag namang lumarga Pero, pa sa 40. Malaki na hindi kita po, yun. hindi po. Oo. I definitely hindi po. Sandali, linawin ko lang. Sino bumibili mula sa FTI at sino magbebenta mula sa FTI? Paano yung, kasi nabanggit mo partner sa merkado, at saka available ba ito sa mga palengke? Pag galing sa FTI ang supply?
Si FTI po ay diretso nakakabili sa amin sa GOCC. And in fact, si NFA po ay partly they owned FTI as a corporate si FTI po pwedeng magbenta rin diretso kay LGU, pwede rin siya magbenta diretso sa Palengke. merkado via Kadiwa. Kadiwa pa rin. Opo. Pero alam niyo po, maraming pag-uusap at alam niyo may mga intricacies of laws and rules and regulations. Tinitignan din yung aspeto na asa na ba yung mga NFA accredited retailers dati. Okay? Kung yan ba ay maging accredited na sort of Kadiwa outlet, then they can participate. Umiiral pa meron ba yun? po ang pag-aaral na ganun. Umiiral pa ba yun? NFA accredited stores? Meron pa ba yun? May visa pa ba wala yun? na po. Wala na. Kasi nga, Wala di ba na natanggalan po silang ngayon. poder? Oo. So, So ito kailangan lang, buhayin yun. linawin natin at Administrator, pinag-aaralan na buhayin ang programa na magkaroon kayo ulit ng NFA accredited Stores. na stores. Ito yung mga bigasang bayan. Oo. Pinag-aaralan po ay yung mga dating accredited NFA retailers sa mga palengke natin ay maging accredited Kadiwa retailers. Kasi nasasabi po sa batas, sa RTL ngayon, pwede pong mag-distribute sa Kadiwa Outlets. system. Oo. So, yun po. Of course, pinag-aaralan po yan at tinitignan yung aspeto ng accreditation. How can they be accredited as Kung sakali Kadiwa? na magkaroon ng Kadiwa accredited na mga retail stores ng bigas, pwede pong doon kayo direktang magbagsak ng NFA rice at maibenta ng direktang mura sa publiko. Hindi pa rin po kami ang doon diretso dyan. Bibilhin pa ho sa amin ng FTI yan at sila po ang magdi-distribute niyan Oo. sa mga Kadiwa Accredited. accredited. Oo. Parang Pero, tinatangka po kasi natin na tahiin, ayusin yung problema, pero dinagdagan ulit natin ng layer. Kasi kung halimbawa, Weng, sorry Administrator, pero thought lang, kung halimbawa ang NFA, may accredited Kadiwa store, pwede kayong direktang magpasa na doon. Hindi na magpapatong si FTI. Yun ang retailer ang direktang magpapatong sa ibebenta ng NFA sa kanila. pero baka may kwan yan, ha? Baka wala yan sa batas. Yun nga. So Diba? bakit hindi yun ang gamutin ng batas, di Oo, ba? baka wala yan doon sa Sana nga inamyendahang... My God. baka wala rin sa inamyendahang rice tarification Yun law. nga, Wala rin yan, that's no? the point. Wala Inamyendahan na ang Oo. batas, hindi pa inayos. Nagbabawas nga tayo ng layer para iwas dagdag Opo. patong. Ay, sige. Oo, so, natatawa na lang si administrator. Siguro kayo kamot ulo gustuhin nyo man, Oo, sabi pero tali kamay Ano? nyo eh. Sabi nga po dito Ang ni hirap po Eugene, Administrator Lacson, malaki ang paniniwala ko na akma kayo dyan sa trabaho. Sabi ni Eugene, oo. yun lang, kulang po kayo sa poder para ipatupad ang dapat yung ipatupad. Kahit gustuhin nyo man Totoo gawin yan, po. baka mamaya Totoo po. makuan pa kayo, makuha o anumang Yes. di ba, illegal na gawain pa, di Correct, ba? oo. Oo. Anyway, Sa totoo po, sa Kongreso nasabi na nila yan. Sabi niya, kayo po, sabi niya, sala sa lamig, sala sa init. correct. Sabi niya, wala kayong paglalagyan. Parang hihintayin mo na lang magkamali ka dahil sa kagandahan loob na gusto mong gawin to. Ma-ombudsman ka pa or Totoo makakasuhan ka. yan. Oo. So, napakahirap po talaga. So masakit man sabihin mukhang palpak itong National Emergency Declaration dahil mag-iisang... Naku, hindi naman di ba? po. Hindi naman ganon. Hindi siguro. naman. Mayroon Hindi lang naman po, process. hindi naman po. Hindi kasi nawawala yung Opo. sense of urgency. Yes, totoo Emergency. yan. Di ba? O, Ang- bawat Opo, araw marami tama nagugutom at gusto ay dagdagan no, ang naisasaing nilang bigas sa tahanan. Diba? Ang ano po dito, ang tingin po namin ganito po, no. The way we anticipate or gusto natin mangyari, hindi ganun kabilis nangyayari. Pero po, kitang-kita naman at sa monitoring ng DA na yung epekto po ng pagkakadeklara ng food security emergency have pressured the price to go down. Medyo nag-react po eh. Oo, So, oo. medyo yun ang indirect effect niya kahit wala pa po yung massive release ng NFA rice sa merkado through our channel. Last question, anong bigas ngayon, anong klase ng bigas ang bumaba ang presyo? Pasensya na po, no? Ang na-monitor ko lang kasi sa DA sa kanilang mga statements, no? Bumaba ang presyohan. So, alamin po natin yan. Oo. Kuhanin po natin sa DA yan and then
siguro po mas mainam sila na Okay. magsabi Sige po po. niya. Sige. Administrator, good morning. Thank you, Maraming ha, salamat ha. Maraming salamat din po. Maraming salamat din po. Thank you. It's always a pleasure. It's Thank always you, a thank pleasure. you. Salamat po. Yan. Ingat po, Salamat. sir. Thank you. National Food Authority Administrator Larry Lacson na sila rin ay Hilingan, walang pinoproblema.